Hindi ko alam kung nabasa nyo na to. Ayan o. Yan. Kita nyo ba? Yan. Marcos defends Sara on no comment on West Philippine Sea. Nabasa nyo na ba yun? Hindi ko alam kung nabasa nyo na eh. Pero ako nabasa ko na. Medyo ano I was a bit surprised. Medyo nagulat ako dun sa ganap na yun. So, ayun, Marcos defends. Ba't baliktad pa rin? Ba't ganun? Anyway, basahin ko na lang. Marcos defends Sara's no comment on China's bullying in West Philippine Sea. Yan yung balita na nakakalap natin kanina. So medyo I wasn't expecting it. Medyo kinagulat natin yan. I wasn't expecting it at all. Hindi ko nga ine-expect na magko-comment siya tungkol kay Sara actually. But apparently yun yung ganap. Pinagtanggol or dinefend ni PBBM si VP Sara sa issue ng West Philippine Sea. Medyo mahaba lang guys ha. So, yan siya. Dahil sa West Philippine Sea, iginit ni Pangulong Marcos na mas makabubuti para sa bansa at rehiyon ang katatapos lang na trilateral summit kasama ang Japan at Amerika kahit pa tutol ditong China. Narinig niyo ba yun? Narinig niya? USA, nagpapatrol, Katrina, Domingo, Kat, ano bang mapapala o magiging benepisyo ng Pilipinas sa pulong ng tatlong bansa? Alvin binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pangunahing layunin ng Trilateral Summit ng Pilipinas, Japan at Amerika ay ang paigtingin ang seguridad at paunlad Ay, nag-stop. Ba't nag-search? Go back. ekonomiya ng tatlong bansa. Ang positibong resulta anya ng summit, ito ang magbabago sa dynamic ng mga bansa o ang ikangay ihip ng hangin sa rehiyon at maging sa buong mundo. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas pinaigting na kooperasyon ng Pilipinas, Japan at Amerika matapos ang makasaysayang pulong ng mga leader ng tatlong bansa. I think it's important to me to make clear is that this is the trilateral agreement Ang lakas is naman not something that is... Wait lang, mag-comment lang ako Kasi, ang pina-edit ko si Katie nung boses. Masyado naman malalim yung boses, Katie. Parang galing na ilalim ng lupa yung boses ni BBM dito. Pero okay lang. Game. Yan. Because there is a new situation. Security and defense, of course, is there, but that is not the main. Point of the trilateral agreement. And if you've read the joint vision statement, talaga naman very well defined. Na even the sectors, the areas that we have prioritized are stated very clearly. Pero tutol ang China na magkampi-kampihan ang tatlong bansa at iniitsipwera ang iba sa rehiyon. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, hindi dapat pagtulungang awayin at siraan ang ibang bansa tulad ng China sa mata ng mundo. Sa pahayag naman ng Chinese Embassy sa Pilipinas, hinimok nitong itigil ang bloc politics, pakikialam sa mga isyong panloob ng China at panggugulo sa kapayapaan ng rehiyon. Dahil hindi umano mangingiming protektahan ng bansa ang soberanya, karapatan at interes nito. Ang weird ng claim ng China, no? Ang weird ng claim ng China. Ang claim ng China, we are intruding in their internal politics. Nakikialam daw tayo sa politikang internal ng China. Paano nangyari yun? Sige nga, paano nangyari yun? Paano nangyari na tayo nakialam sa internal politics nila? Sila yung sinisingit ng mga sarili nila sa West Philippine Sea. Di ba? Paano nangyari yun? Hindi naman sila yung kumbaga, hindi naman nila yan, tawag dito, hindi naman nila teritoryo. Pero sila pa yung biktima, sila pa yung nagdadramang karapatan doon nila ang naaabuso. Paano nangyari yun? Di ba? Nakakatawa lang yung comment ng China na yan. So weird. And for superpower, ang weird nila, superpower ka, tapos ikaw yung pa-victim.
Parang weird talaga eh. Superpower ka, tapos ikaw pa yung biktima. Ikaw yung nagpapabiktim. Parang weird. Anyway, tuloy natin. Nakabila naman ng maanghang na pahayag ng China at iringan nito sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea, tiwala si Pangulong Marcos na hindi naman maaapektuhan ang kaugnayang pangkalakal at pamumuhunan ng dalawang bansa. I don't see how the two are connected. China will continue whatever investments they choose to make. This is separate from any proposed or potential Chinese investments in the Philippines. How do I see how it will affect? I don't see that it will affect one way or the other. Pero bukod sa China, binira din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Tumitira na si paghingi PBBM ng ngayon. Pilipinas ng tulong mula sa Amerika at tinawag ang Pangulo na isang crybaby Uy, crybaby daw. Iyakin. Pero binaliwala na lang ito ni Marcos. I don't pay any attention to that. The former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that are really have no place in this kind of very important and very precarious rather discussions. Sabog. Sa halip, Boom. kanyang sagutin ni Duterte Wait. ang mga Di ba parang ano? Hello, abogado ka naman. Sabi ni PBBM, di ba? Abogado ka naman. Alam mo naman na hindi na hindi pasok yung mga ganyang klaseng usapan dito sa mga sa mga usapin na politika, yung mga ad hominem na yan. Ad hominem yung yung mga atake sa pagkatao, atake sa kung ano-ano, di ba? Maliban dun sa issue, yung ad hominem. Usually yun yung sabi ko sa inyo, ganyan utak ng mga DBS eh. Iisa sila ng mga utak eh. Iisa ng takbo ng utak, di ba? Ganyan sila. Kapag naiipit na sila sa argumento, naiipit na sila sa kwentuhan, naiipit na sila sa debate, ang gagawin nila, mag-ad hominem sila. Titira sila ng titirahin nila yung pagkatao mo, titirahin nila yung tao dito, kung ano man. Kung, di ba, sinabi nga ni Digong dati, second year lang naman natapos mo. Oh. Ganun sila eh. Ganyan ang mga DBS. Ganyan ang mga DBS. Hindi natin alam kung bakit sila ganyan, pero ganyan sila makipag-argumento. Wala silang maayos na na debating nagaganap. Bakit? Kasi yung debate nila puro ad hominem, puro pag-atake sa pagkatao. And that's how they try to win debates. And that's what Digong did. Yun yung ginawa ni Digong. Ay nahuli ni PBBM. Huli eh. Anong sinabi niya? Digong, abogado ka naman. Alam mo naman na hindi papasok dito yung mga ad hominem mo eh. Hindi pasok yan. O di tapos ang boxing, naisahan siya doon ni PBBM. Sorry siya. Di ba? Sorry siya doon, naisahan siya ni PBBM doon. Gano'n lang naman kasimple yun. Wala na magagawa. Abogado ka eh. Hindi mo kaya maipag-argumento ng maayos. Basically, gano'n na sinasabi ni PBBM. Abogado ka, hindi mo kaya maipag-argumento ng maayos. Hindi mo kaya maipag-debate ng maayos. Dadaanin mo sa paninira. Dadaanin mo sa mga ad hominem mo na atake. Hindi pwede yun. Hindi ubra yan. O, ganun ang sinasabi ni PBBM doon. Galit talaga ang Pangulo. O, di napahiya ngayon si Digong. Alam mo sigurado, bukas feeling ko may live stream tayo. Kasi feeling ko bukas magpe-press ko na naman si Digong. Sigurado, sasagot na naman yan si Digong bukas. Malamang sa malamang. So, kung masasagot siya bukas, o di may live stream tayo bukas. Depende guys. Ay, lumampas. Okay, balikan natin yung kung saan tayo nag-stop. About what we are doing in terms of Wait. Tana. what did you compromise? Ito. Gusto ko tong parte na to eh. Sa kabila naman ng maanghang na pahayag ng China at iringan nito sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea, tiwala si Pangulong Marcos na hindi naman maaapektuhan ang ugnayang pangkalakal at pamumuhunan ng dalawang bansa. Pero binaliwala na lang ito ni Marcos. Baka Marcos Baka Marcos lang. Parang hindi niya presidente si Marcos ng EBS. The president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that are really have no place in this kind of very important and very nakakaya naman, Diggs. discussions.
Sa halip, dapat anyang sagutin ni Duterte ang mga tanong kaugnay sa umano'y sikretong kasunduan niya sa China na tila natali ang kamay ng Pilipinas sa kilos nito sa West Philippine Sea. Yun. We need to know, what did you agree to? Correct. What did you compromise? Correct. Ano ba yung Ano yung sinuko? pinamigay ninyo? Correct. Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung dapat namin gawin? Anong laman nung secret agreement na yan? Uy. At pangatlo, bakit secret? It was decided in the last administration that we will not record this. It was decided in the last administration we will not announce it to the Filipino people. Uy, putik yun na masakit eh. Therefore, it is a secret agreement. Dapat anyang magpaliwanag Oo. at panagutan ito ng Ano sinabi ni Presidente? Pinagdesisyonan nyo nung nakarang administrasyon na hindi sabihin sa mga Pilipino. Pinagdesisyonan nyo na huwag sabihin kung ano ang laman ng usapan nyo. Kaya magpaliwanag kayo. Uy, grabe. Ipit na naman si Diggs. Kawawa naman si Diggs. Ipit na naman siya. Kaya feeling ko bukas meron ano to eh. Bukas meron tong tawag dito. Magkakaroon ng live stream bukas si Diggs. Para sumagot. Feeling ko talaga hasagot siya dyan. Intay lang natin bukas. Feeling ko may press con siya bukas. Malamang sa malamang. Total, hindi tuloy yung hakbang na maisog nila, di ba? karaang administrasyon. We need to clarify the situation because nalalagay ang Pilipinas sa alanganin. I would disagree with that idea that you enter into a secret agreement. You know, you have any agreement with another sovereign state Uy. should really be known by the people. That Correct. way, you're accountable. If Correct. it's a bad decision, you're accountable. Right. Huli Sa ka, kabila Balbon. ng kanilang mga pahayag, nilinaw ni Pangulong Marcos na hindi niya kaaway ang Oh, accountable ka. You are accountable. Kung ikaw yan, kung ikaw yung Pangulo na yan, you are accountable. Kung ikaw yung nakipag-usap dyan at pinili mong ilihim yan sa taong bayan, you are accountable. Ikaw ang magiging, ikaw ang sasagot dyan sa taong bayan. Tama naman siya dun. Tama siya dun, guys. Hindi pwedeng iasa yan ni Digong na tapos ibabalik lang niya. Hanggang second year college ka lang naman, etc. etc. Di mo na iintindihan. O di pa intindi mo. Ikaw yung gumawa ng agreement eh. Ikaw yung nakipag-usap, di ba? Di pa intindi mo. Total naman, sabi mo, you are a geopolitical master. Oo. Sabi mo, master mo na yung geopolitics eh. O di ikaw na lang. Ikaw magpaliwanag. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun. Tuloy natin. Pangulo. Excuse me, I don't consider him a political enemy. It takes two to tango. It takes two to tango. Ipinagtanggol din ni Marcos ang anak ni Duterte na si Vice President Sara Duterte na binabatikos dahil tahimik siya sa mga panghaharas at panghihimasok ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. I don't think that it's something that we need to be concerned with. Okay. That's not the role of a vice president or a secretary of education to talk about China. I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she will bring them to me. Yun ang sinabi niya. Pinagtanggol niya si VP Sara. Sabi niya, balikan natin yung balita. Ito yung balita. Yan. Binabasa ko lang naman yung balita, guys eh. Sabi niya, I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she would bring that to me. Sasabihin daw sa kanya ni VP Sara. But alam nyo mga kotsero, for me, I think that is hindi naman yung ito yung sa akin kasi dyan. Kasi kanina yung pinost ko to, parang ang dami nagsasabi, hindi, strategy lang ni BBBM yan, ganyan. Narinig ko na yung ganyan eh. Narinig ko na yung mga ganyan, yung strategy lang naman yan, etc. Narinig ko na yan. Narinig ko na lahat yan. Narinig ko na yan kay Digong, for the most part. Kaya nga siya, di ba, ang tawag sa kanya, political genius, massive strategist, art of war, mahal lang yung Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga ganun.
Oo, strategy lang daw ni PBBM yan. Well, it's possible. I'm not going to discount that. Hindi ko naman sabihin na, mali, hindi strategy lang yan. It could be, but he should exercise caution. And alam naman natin, alam na ni PBBM yung ginagawa niya. Alam na niya yan. Akin lang, he should exercise caution. Because, ang likod ko, di ba? Because, ang hirap kasi ngayon pagtiwalaan ni VP Sara. Ewan ko kung kayo na may tiwala kayo ngayon kay VP Sara, pero ako, as far as I'm concerned, parang hirap. Parang hindi ko pa makuhang magtiwala kay VP. Especially with this issue. Bakit? Kasi mga kotsero, we have reason to believe na meron siyang vested interest with China. Kaya hindi siya makakontra kay China. We have reason to believe that. Why? Kasi, well, Davao is a sister city to 3 cities in China. Diba? That's one. Another is, itong recent interview ni Digong with Global Times, where siya mismo bumabatikos kay PBBM. Sa sarili nating bakuran. Guys. Yun yung nakakabwisit dun. Sarili nating bakuran yun, guys. Nagpa-interview siya kay Global Times sa sarili nating bakuran, tapos sinisiraan niya yung administrasyon. Si Global Times yung media ng China. So, tapos yung mga kapatid niya, mga kapatid ni Sara, gigil na gigil patalsikin si PBBM, di ba? So parang si PBBM should exercise caution. But well, it could be strategy. Pwede rin naman strategy yun. We don't know what's in the mind of PBBM. Sana nga alam natin para, di ba? But to trust VP Sara right now, pagkatiwalaan natin si VP Sara ngayon, parang ang hirap yata ang gawin. Diba? She has to earn that trust. And how does she earn that trust? By making her position on the West Philippine Sea known. Yun lang naman ang gusto natin. Hindi naman natin gustong gumawa siya ng foreign policy. Because she has no power to create foreign policies. Wala siyang kapangyarihan gawin yun. But at the very least, mga kotsero, si VP Sara should be able to articulate. Sabihin man lang ano yung posisyon niya sa West Philippine Sea. Hindi naman mahirap yun eh. Bakit? Si Secretary Gibu ba gumagawa ng foreign policy natin? Hindi. But malinaw yung kanyang policy. Malinaw yung kanyang posisyon regarding West Philippine Sea. Yung mga senador ba natin, they create foreign policies? Hindi. Pero malinaw yung posisyon ng iba't ibang senador natin sa West Philippine Sea. Yung mga congressmen ba natin, they create foreign policies? Hindi. But they also make their positions known sa West Philippine Sea. Lalong-lalo na mga kakotsero na hinalal natin si VP Sara together with PBBM. Dalawa sila eh. Magkasama natin silang dalawang hinalal eh. Hindi lang naman VP Sara or PBBM yung hinalal natin. Lalo sa mga bumoto ng unity. Sa atin, mahalaga na sila iisa ng direksyon. At hindi pwede dito yung admission by silence, quote-unquote. Admission by silence. Hindi pwede. Make it known. Kasi kailangan buo ang tiwala namin sa'yo. Baka mamaya, ikaw pala yung anay na kailangan namin stamp out dyan sa loob. Diba? Baka mamaya, si VP Sara pala yung unti-unting tumatapyas ng mga pulisiya ni PBBM sa loob. Hindi natin alam. Hindi natin alam. So, this is not
kaya nga sabi ko kanina sa post ko, I disagree with PBBM dito sa posisyon na to kay VP Sara. I disagree with him. But I respect his choice. I respect his decision. Decision niya yan eh. VP niya yan eh. So mas kilala niya yan. Ang akin lang, kahit nire-respeto ko yung sinabi niya, he should also be wary of the reality. Yung may mga katotohanan dyan eh. And I'm sure alam na niya yun. I'm sure pinag-isipan na niya yun. I'm sure it already dumampi na sa utak niya yung mga dapat niyang isipin at dapat niyang gawin regarding that issue. So, again, mga kotsero, I'm just hoping against hope. Na si PBBM is making a calculated risk. Ibig sabihin na calculated risk, mga kotsero, kahit sumugal ka, nasukat mo na ang pwedeng mangyari sa'yo. Nalaman mo na kung ano yung mangyayari, nalaman mo na kung ano yung pwedeng maganap. At gumawa ka na ng action plan. Gumawa ka na ng mga plano para masiguro na hindi uubra or at least mami-minimize mo, mami-mitigate mo yung risk. And that's all we can hope for right now, I think. Wala pa tayong pwedeng asahan eh. That's all we can hope for now. But again, kung ako si PBBM, I will not put all of my eggs in one basket. Ikakalat ko yan. Kakalat ko yung tiwala ko sa ibang tao. And I guess an indicator of that, yung isa sa indikasyon na kinakalat na ni PBBM yung tiwala niya sa ibang tao, is yung pag-appoint niya ng 2 dagdag na caretaker ng bansa. Para medyo mabawasan ng bahagya yung impluwensya ni VP Sara sa maritime issues. Imagine kung si VP Sara lang mag-isa. Diba? Imagine kung si VP Sara lang mag-isa. Gusto ko rin yung atake ngayon ni PBBM na ang gusto niya magsalita talaga yung previous admin. Salita talaga kayo. Salita kayo tungkol dun sa secret agreement na yan. Pagsalita kayo, ipaliwanag nyo sa taong bayan kasi gumawa kayo ng agreement, hindi nyo man lang sinabi sa taong bayan. Kaya nga alam nyo mga kotsero, yung mga treaty, dumadaan muna sa Kongreso yan bago ma-ratify. Dumadaan muna yan sa Kongreso. I-ratify muna yan ng Kongreso bago maging pinal yung mga treaty natin with other states. Because the people has to know kung ano yung mga pinapasok ng ating gobyerno. In this case, dito kay Digong, secret talaga. Laway lang, wala nga dokumento eh. Ako mga kotsero, I'm of the belief or I'm convinced na merong minutes of the meeting yan. Sana hindi pinasunog o sana hindi pinashred o sana hindi may minutes of the meeting yan. Ba't hindi nyo tanongin si Alan Peter Cayetano? Siya ang DFA secretary during that time. Siya ang DFA secretary. Ba't hindi nyo siya tanongin? Malamang sa malamang may minutes of the meeting siya sa lahat ng mga pinag-usapan nila with China. Malamang sa malamang naman. Ingat-ingat po kayo dyan wherever you are in God's green earth. Good morning, good afternoon, good evening. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, bye everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?